Ang mga nahukay ninyong bote na luma at ang mga bayoneta na inyong nakuha ay mga tanda ng Yamashita Treasure. Mga palatandaan ng kayamanang ibinaon sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo kung ano ang mga kahulugan nito at kung nasaan ang posibleng itinagong kayamanan sa Yamashita Treasure. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Mga gamit bro. Ganito ang legit na ano. Ang gold. Yan, ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel mga ka-Treasure Hunter Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Saan mang panig sa daigdig basta't may Pilipinong nanonood, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa treasure hunting, Yamashita treasure hunting topic. At ang ating napiling pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa mga nahukay ng atin pong mga ka-treasure hunter na mga bayoneta at mga buting luma. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nasaan nga ba ang naitagong Yamashita treasure? Ito ang ating pinaka-topic na isi-share sa inyo maya-maya lamang. Pero bago natin pag-uusapan dito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, sa patuloy po niyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell, para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay continue sa pagbabahagi po ng kaunting idea sa pagbibigay po ng mga kaalaman, kahit kaunti, para lubos nating maintindihan, lubos nating malaman, kung nasaan nga ba ang itinagong sekreto na kayamanan, ng mga kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army dito sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. So ang ating pinaka pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa mga nahukay na mga bayoneta, mga kumbaga parang itak, ng mga Hapon, ng sundalong mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. At ito ding mga buti na buo, luma, na halatang ibinaon talaga at inilagay ng mga Hapon bilang marker sa kanilang itinago pong Yamashita treasure. Marami po ito, hindi po ito nag-iisa. Sa katunayan, ako din po ay nakatuklas ng mga ganitong klaseng mga marka sa Yamashita treasure. Ito pong mga buti at mga bayoneta, kahit hindi bayoneta, basta yung matulis na mga bagay, patulis na mga bato, ito din ay isang palatandaan ng Yamashita treasure. Madalas itong mga patulis ay mga hugis, mga triangles at mga puso, na mga bato na kinurting parang patulis. Yun po ay mga tanda ng kayamanan sa Yamashita treasure. So ang mga Hapon ay napakagaling magtago ng kayamanan. Napakagaling nilang maggawa ng mga taguan o tunnel na kanila pong ginawa ng sikreto para doon ma-secured, safety ang kanila pong mga iniwang mga kayamanan dito sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. So ito ngang mga
bote, no? At mga matulis na bayonita na gamit nila ay ginawa nila itong palatandaan, no? Ginawa nilang marker sa Yamashita Treasure. At ano ang kahulugan nito? Yun ang katanungan dito. So ito po ay sasagutin natin ayon po sa ating kaunting nalalaman, ayon po sa ating na-research mula po sa iba't ibang source, no? Mula sa Yamashita Treasure Code. Ito pong mga bote, unahin natin, ay isa pong arrow, no? Isa pong pointer. Yung tulis niya, yung dulo, ay isang guide, no? Ng direksyon papunta doon sa iba pang marker o sign na nagtuturo kung saan magtatanil. Ibig sabihin, ito pong mga buti na ating matatagpuan sa Yamashita Treasure Hunting ay hindi direct pointer ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Ito po ay guide ng direksyon kung saan pwedeng magtanil. Marami pa itong mga kasamahang marker, sign, palatandaan sa kayamanan. At pangalawa, sa madalas nating matutuklasan sa Yamashita Treasure Site, ito pong mga bayonita o mga itak, espada, katana ng mga Japanese Imperial Army na minsan ginawa na lang nilang arrow. Yung mga napas lang sa digmaan na may mga hawak na mga armas o mga itak o bayonita ay minsan isinama na lang nila doon sa pagbaon sa mga kayamanan. Kaya burial sites ng Yamashita Treasure, yung iba ay may halong mga buto ng tao, mga kagamitan, mga helmet, lagayan ng tubig o kung ano pa mang bagay na ating matatagpuan doon sa pinagbaunan ng kayamanan. At ito ay madalas, ito pong mga bayonita ay ginawa na lang arrow o pointer kung saan doon matatagpuan ang posibleng tunnel ng ginawa ng mga Hapon, no? Tunnel, madalas kasi ginawa ng tunnel ang pinagtataguan ng Yamashita Treasure, no? Hindi ito direktang nagtuturo sa Yamashita Treasure, pero marami pa itong itinuturong mga kasamahang sign markers kagaya ng mga pagong, mga hugis puso, mga triangles na mga bato na ginawa ding arrowhead o pointer na nagtuturo doon sa direksyon ng kinaroroonan ng kayamanan. At ang pinaka-final na nagtuturo talaga ng treasure ay ang ulo ng pagong at ito pong hugis puso na arrow. At itong mga triangular na mga arrow na kung saan doon siya nakaturo mismo sa kinaroroonan ng kayamanan sa Yamashita Treasure. So ito pong mga itak, mga katana, mga bayonita, mga buti ay nagtuturo lamang sa mga iba pang mga kasamahan niyang sign marker sa ilalim na dapat masundan, at yung mga markers na yun ang nagtuturo talaga doon sa kayamanan sa Yamashita Treasure. Yung nabanggit natin kanina, yung pagong at saka hugis puso na mga arrow doon sa ilalim sa pinaghuhukayan natin. So napakalinaw, ulitin natin, no? Ito pong mga bote, mga bayonita o ano pa mang matutulis na bagay na ginawang tanda sa Yamashita Treasure ay guide o directional pointer lamang, no? Hindi ito direktang nagtuturo sa kayamanan, no? Malinaw na malinaw. Yan po ang mga kahulugan ng atin pong mahuhukay ng mga bote at mga bayonita. Pero ito talaga ay palatandaan na mayroong itinago sa ilalim. So ibig sabihin may sikreto sa ilalim kapag nakita natin ito na kung saan itinago ng mga Hapon. Kaya kapag nakita kayo ng mga ganito, tiyak mayroong nakabaon sa ilalim, mayroong kayamanang nakatago sa ilalim. Subalit napakahirap lang itong kunin, napakahirap itong tuklasin, alamin, no, yung pinaka target doon sa ilalim, sapagkat napakagaling ang pagkagawa ng mga Hapon, no, sa pagtago ng mga kayamanan doon sa ilalim, yung pagbaon nila
napakatindi, napakalupit. So, yan lang po, no? Yan po ang ating na-research tungkol po sa mga nahukay ng iba sa ating mga ka-treasure hunter na mga buti at mga bayonita. So, idagdag natin no, kaunting kaalaman. Ito pong mga basag-basag na bubog, mga basag-basag na bote, basag-basag na mga banga, no? Na natatagpuan, ito po ay sign din ng Yamashita Treasure. Basta't may mga kasama pa siyang markers na mga bato na hugis puso, mga triangles, diamond shapes, ito po ay sign ng gold coins at jewelries. No? Yan po ang mga palatandaan sa Yamashita Treasure na kung saan napagkuhanan ng mga kayamanan ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter. So hanggang dito na lamang po, sana po ay nagbigay ito sa atin sa inyo ng kaunting idea, kaunting kaalaman tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan sa Yamashita Treasure. At kung mayroon po kayong kaalaman tungkol dito, pakidagdag na lamang po na comments sa ibaba para po makatulong sa iba pang mga kababayan natin na treasure hunter. At kung mayroon po tayong pagkakamali, pwede po tayong ikoreksyon sapagkat hindi po tayo perpekto. Ito pong ating pagbabahagi ay mula lamang sa mga libro ng mga Hapon o mga Japanese Yamashita Treasure Code, no, na atin pong pinagkukuhanan. So hanggang dito na lang, maraming salamat po muli. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap. Ano yung bigay sa buwan? Đấy, đấy, ở đây.